Madaling lutuin, saka laging bida sa handaan. Mura, mas masarap kainin, lalo't mainit. Teka nga, pampaba ng buhay. Pansit Canton, Bihon, Malabon, Palabok, Miki, Sotanghon at kung ano-ano pa. Name the pansit and we have it. Yan kasi ang patok at all-time favorite comfort food ng mga Pinoy. Sa Tansa, Cavite, hindi lang basta typical na pansit ang ino-offer ng 67 years old na si Tatay Johnny. Imbes kasi na noodles, toge, o mga bagong tubong munggo ang ipinapansit nila. Confirmed na masarap at mabigat sa tiyan kaya nakakabusog. Ito po ay nadiskubre ng lola ko. Magkapatid sila noon nagpunta ng Nabotas, Malabon. Ang nakain lang pong pansit, dry. Pag uwi ng magkapatid, nag-isip sila ng kung paano magiging hindi ganun ka-dry. Aksidente lang daw ang pagkakagamit nila ng toge dahil nagkaroon ng kakulangan sa supply ng noodles noong 1934. Naubusan sila ng noodles. Nag-isip yung magkapatid kung anong pwedeng i-alternate dun sa noodles. O naisip nila, toge. Inilalako raw ng kanyang lola sa istasyon ng tren ng pansit kaya tinawag itong pansit estasyon. Ipinamana raw ng lola ni Tatay Johnny sa kanyang ina ang pansit recipe na gamit niya ngayon sa pagluluto. Sa pansit estasyon, gumagamit sila ng toge. At karaniwang noodles naman sa pansit luglog. Tinawag nila to na pansit luglog kasi yung noodles iniluluglog sa tubig. Inspirasyon daw ni Tatay Johnny ang kanyang nanay sa pagpapatakbo ng negosyo. Ako naging empleyado ng bangko. Namatay nga ang tatay ko, so walang makatuwang ang nanay ko. So naisip ko na nung ako mag early retirement. Kahit marami na raw silang kakumpetensya ngayon, tiwala raw siya sa kalidad ng kanilang produkto. Dumami yung mga nagtitinda ng luglog. Pero sa akin naman, magsipag ka lang naman Kapag ako natikman ng iba, yung luglog mo, pag nagusto niya, babalik at babalik sa iyo. Sinisikap daw nilang hindi maiba ang lasang tumatak na sa kanilang mga suki. Kung ano yung lasa na inano ng lola ko na nakalakihan ng mga taga rito, yun pa rin, minentain namin yun, yung timplang yun. Sa savings daw ng nanay ni Tatay Johnny galing ang 5,000 piso na ipinuhunan niya sa negosyo. At dahil sa tuloy-tuloy na pagtangkilik sa kanilang produkto, bawi agad ang puhunan at di natulog lang sa pansitan. Pinag-usapan namin magkakapatid na kung sino ang pwedeng magtuloy. So ako inalok ng kapatid kong panganay. So sinabi ko, okay, sige, tutuloy ko. Para lang kako yung legacy ng ng lugar natin magtuloy-tuloy. Dahil sa legendary pansit ni Tatay Johnny, kumikita na siya ng 4,000 hanggang 10,000 pesos kada araw. Itong luglog, ito yung pinagpaaral sa amin ng magulang namin. Yun na yung pinagpapasalamat namin sa lola namin na dahil nga kumbaga sa naipasa niya. 30 hanggang 50 pesos ang benta ni Tatay Johnny sa ipinamanang sarap na pansit estasyon. Present pa rin sa kanilang tindahan ang tradisyonal na pansit luglog. Kesong puti na sila mismo ang gumagawa, na perfect partner daw ng monay o panderasyon kung tawagin. Break muna tayo. Punta muna tayo dito kay Tatay Johnny. Magpapaturo tayo dito sa kanyang negosyo dito sa Tansa, Cavite. Kapag ka-toge, inaho yung istasyon. Sige kung tansyahin nyo lang. Iyan. Konti pa, lagay pa konti. Iyan. Tapos ito ng mantika. Lalagyan ba ng laman? Kahit mo lagyan nyo ng laman o yan. Ito na. Palabok na. Anong yari, itong mga laman nito? Yung palabok ko, marami yung sahog yan. Andyan yung secret ingredient. May hipon. Itong tinapa na. Tapos Sunod ito. na propek. Ito, kropek. Tapos si Jaron. Tapos si Charon. Opo, yun ang bawang. Bawang. Tapos yung tiyang. Itong itong... Ito. Yan. Kaya okay na Tsaka lalagyan na lang ng itlog. Itlog. Yun. Kamyes na. Ano pa sa inyo? Isa pang tabako. Payat. Yan! Tamo! Naku, Tay Johnny, ikaw na. Marami nakapila. Pagka-try natin
yung pambansang breakfast daw ng mga taga-tansa, sabi ni Tatay Johnny. Ito ay toge. Yan. Alam mo, ito hinahanap ko lasa ng pansit luglog talaga. Sarap. Ang sarap ng sauce. Ang sarap. Ang lasa-lasa. Nadali lang naman. Kaya lang, syempre sa dami nang nagbumibili, kailangan mabilis yung kamay mo sa pag-aray. Kasi hindi lang isa-isa bili. Minsan, 4, 3. Pwede ka mababa ata 3, 4 na ng balot ng kanyang bumibili. Ay, saka ang ganda ng balot pa niya. Hindi siya yung typical na nakakasira sa environment. Okay yan. Tingnan mo kanya. Dahon ng saging. Environment friendly. So, Johnny, thank you so much. Nakakatuwa yung experience. Sobra ako natuwa kasi nga sabi ko parang bihira ka na makakita ng mga ganun. Authentic. Hindi siya maalat, hindi rin siya matabang. Talagang masarap at saka pasok sa panlasa mo. Paborito ng apo ko to eh. Saka ng misis ko. Kaya lagi siya nagpapabili. First time mo makakatikim nito, so try natin. Bukod sa vloggers na malaki ang naitulong sa pansita ni Tatay Johnny, Extra klasa niya. magandang relasyon sa customers ang susi para balik-balikan ang inyong negosyo. Kompletos recados, hindi minenos. Kung kayo bibili luglog, tingnan yung binibili ninyo, quality ng binibili ninyo. Dahil malaking tulong daw ang negosyo sa kanilang pamilya, gusto ni Tatay Johnny na maipagpatuloy pa ito ng kanyang mga anak. Kinakailangan merong magtutuloy ng negosyo to. Yung anak ko, since na ang kinuha niya ay HRM, so ugma siya dito sa luglog na to. Mahalaga ang sipag sa pagnenegosyo para kay Tatay Johnny kaya may payo siya sa mga gustong magsimula. Sipag, tiyaga. Kapag nag-e-enjoy ka sa negosyo na pinili mo, hindi mo alintana kung may edad ka na o napapagod ka. Masarap ang pakiramdam kapag ka ikaw at the end of the day, ubos yung paninda mo, ibigay mo yung serbisyo na para sa kanila. Pagbutihan mo yung negosyo mo, kung pwedeng pasarapin mo pa. Ang pansit pampahaba raw ng buhay, pero pwede rin gawing all-time negosyo. Basta sumasabay sa mabilis na usad ng panahon at hindi naiiwan sa pansitan.